So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan, welcome po sa ating YouTube channel. Bagong-bago po to. Backup channel po natin to just in case yung Facebook page natin na Palarista TV ma-report na naman. Ngayon, pag-usapan natin ang mga maiinit na bagay dito sa ating vlog natin ngayon. Unahin na natin etong si BP Sara na tila yata parang lumalambot na. Opo, kasi sabi niya sa isang video na nagpapasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nagkaroon sila uli ng relasyon ng tatay niya, kumbaga nagkaayos yung relasyon nila. Yan po sign na parang lumalambot na itong si BP Sara. At marami rin nagsasabi na kaya niya nasabi yan kasi nga may nagsasabi talaga na style lang daw nila yan, tactical lang daw nila yan. May nagsasabi rin na totoo ang pagpapasalamat niya kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nga nagkaayos na sila ng kanyang ama. Ngayon, nagkaayos na pala sila ng kanyang ama, bakit dyan pa? Bakit hindi pa hinintay ni BP, bakit hindi pa ginawa ni BP Sara nung nandito? So, ibig sabihin ba niyan, etong si BP Sara matigas ang ulo na anak? Ibig sabihin ba niyan, etong si BP Sara kayang-kayang tiisin yung kanyang magulang? Kasi nga, kung etong si dating Pangulong Duterte, dyan pa sila sa Netherlands nagkaayos. Ang haba-haba ng panahon nila dito sa Pilipinas para mag-usap at magkaayos. Kaso syempre, hindi mo talaga masasabi ang sitwasyon ng panahon, binigyan sila ng pagsubok at dahil dyan sa pagsubok na yan, nagkaayos ang kanilang pamilya. So napakaganda naman po talaga ng ganyan. Ngayon, eto pa, isa pang mainit na balita. Si General Torre, papadalahan daw ng warrant of arrest ni General Bato de la Rosa, ni Senator pala. Ngayon, mangyayari kaya yan? Sa tingin ko po ay hindi po yan mangyayari. Kasi eto mismo si Chis Escudero nagsabi na hindi niya pipirmahan yung sabpina na ipapadala sa mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos o sa mga tauhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang natin alam kung bakit niya nasabi yan, pero yan po yung latest na balita dyan na hindi niya raw pipirmahan ang sabpina. Siyempre kung walang sabpina, hindi yan magkakaroon ng warrant of arrest. Yan ang pagkakaalam ko. So, para sa akin, hindi rin dapat talaga bigyan ng warrant of arrest yan kasi gumawa lang yan ng tawag ng tungkulin niya. Dahil tungkulin niya arestuin kung sino man dapat arestuin at nagkataon si dating Pangulong Duterte yon. Ang problema lang dito kay Senator Amy Marcos, hindi niya nakikita na dapat talagang arestuin si dating Pangulong Duterte kasi nga merong kaso na isinampa sa kanya. Ngayon, may mga nagsasabi kaya etong si Senator Amy Marcos naghihiring-hiring ng ganyan kasi nga nagsisip-sip daw to sa Duterte para makakuha ng boto sa mga DDS. Kaso marami talaga rin nagsasabi na ito ay namamangka sa dalawang ilog at malamang sa alamang daw lalong hindi ito iboboto ng mga DDS kasi booking na booking siya na nagpapalapad lang daw siya ng papel. At lalong-lalo naman sa mga BBM supporters at mga loyalista, sigurado ko nabawasan na to ng boto. Marami nga nagsasabi na hindi na to mananalo. Dahil kung makikita natin sa mga survey, nawawala na yung pangalan niya. Kung hindi pang 14, makikita mo sa pang 16. Diyan na lang naglalaro ang pangalan netong si Senator Amy Marcos, which is hindi naman natin masisisi ang ating mga kababayan. Kasi nga, syempre, karamihan nadidismaya sa ginagawa niya. Imbis na kampihan niya yung kapatid niya, ayun, kinakalaban niya pa. Imbis na mahalin niya at pagmalasakitan ng kapatid niya, ayun, parang ginigipit niya pa. Yan ang tingin ng marami nating kababayan sa ginagawa nitong si Senator Amy. Pero sa totoo lang, pangit maging kapatid itong si Senator Amy. Pangit maging ate itong si Senator Amy. Kasi bakit? Hindi mo pala maaasahan sa hirap ng sitwasyon. Hindi mo pala mahihinga ng tulong kapag ikaw ay nasa alanganing sitwasyon. Yan ang nakikita natin dyan kay Senator Amy Marcos. Ngayon, balik tayo rito sa isang magandang balita, yung presyo ng bigas. Dati, marami nagrereklamo. Mahal ang bigas. Tumaas ang bigas. Bakit ang mahal-mahal ang presyo ng bigas? Pero ngayong mababa na ang bigas, wala man lang nagrereklamo na mura na ang bigas. Kaabot kaya na yung bigas. Kasi alam niyo po sa totoo lang, tayong negosyo natin, bigasan dealer tayo. Alam ko lahat ng presyo ng bigas. Ang pinakamababa ngayon na bigas na mabibili mo sa merkado, lalong-lalo sa bilihan talaga ng bigas, sa Bulacan, pinakamababa ron, meron doon 27 pesos, maganda po yun. Meron akong tinda noon, 27, meron akong 35.
Yan, maganda po yan. At meron din, alam ko sa Kadiwa may binebenta 27, 29 sa Kadiwa na ng gobyerno. Di ba? Yung mga bigas na po na yan, magaganda po yan pag sinaing ninyo, lalong-lalo na yung mga tigti 35. Maganda po yan. Damihan nyo lang konti yung tubig para po matagal siya mapanis. Ngayon, etong mga bigas na to, nagmura dahil sa sipag at tiyaga ni Pangulong Bongbong Marcos na mapamura at mapababa ang presyo ng bigas. Subukan nyo pumunta sa Bulacan. Mura na talaga yung bigas. Dito lang talaga sa atin ang mahal ang bigas kasi alam niyo bakit? Dahil yung ibang mga nagtitinda nagsasamantala. Mababa na yung kuha nila ng presyo ng bigas pero sila hindi pa nagbababa ng presyo. Ang sarap sana ipagsusumbong sa DTI kaso syempre puwaparehas tayo, bahala na yung DTI sa karma sa kanila. Pero dapat talaga kapag nagbaba ng presyo yung sa merkado, magbababa rin ng presyo yung mga tindahan. Kasi wala ring halaga yun. Kung nagbaba ng presyo yung bigas sa Bulacan, tapos yung bibilihan mo sa tindahan, mahal, wala rin. Malaki lang yung kita ng mga may-ari ng bigasan, pero kawawa pa rin yung mga mamamayan. Kaya dapat dyan, paigtingin ng DTI yung pagbabantay presyo sa bigas. Dapat nga talaga dyan, merong isang party list na tatakbo para bantayan yung bigas. Para yung mga mapagsamantala na mga tindahan hindi makapag-overprice sa bigas. Kasi bakit? Kahit anong baba ng bigas sa Bulacan, kahit pinababa na ni Pangulong Bongbong Marcos yung bigas sa Bulacan, kung etong mga mapagsamantala natin mga kababayan na mga kapal ang muka hindi nagbaba ng presyo at enjoy sila sa overprice, dapat sila makulong. Kaya dapat dyan, merong katulong ang DTI na party list na magbabantay ng bigas. Kaso sa nakikita ko ngayon, wala po niyan. Wala pong party list para sa mga bantay presyo ng bigas. Kasi napaka-importante ng bigas. Kahit sinasabi nga, di ba, kahit walang ulam, basta may kanin. Ganyan po ka-importante ang bigas, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino na hindi tayo mabubuhay kapag walang bigas. Di ba? Totoo naman. Kaya sana yung DTI magbantay talaga ng tuluyan yung mga nag-overprice para tulong na rin nila kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito pa pinakamatinding balita natin ngayong araw na to. Nakakahiya to. Nakakahiya. Yung 17 overseas Filipino workers sa Qatar, yung mga nag-rally-rally, nagsigaw-sigaw ng BBM Bangag, nakulong. Ngayon, tinulungan ng gobyerno. Tinulungan ni PBBM para pansamantalang makalaya. Yan po ang mainit na balita ngayon. Tinulungan sila ng Embassy ng Pilipinas sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos para makalaya pansamantala at walang binayarang piyansa. Isipin nyo, yung presidente na minumura-mura nyo, yung presidente na nilalait-lait nyo, yun ngayon ang tumulong sa inyo, ang kakapal ng mukha nyo. Hindi ba kayo nahiya? Sigaw-sigaw kayo, BBM Bangag. Ngayon, siya ang tumulong sa inyo para makalaya kayo at hindi ang mga Duterte. Hindi nyo ba nakikita kung gaano kakapal ang pagmumukha nyo niyan? Hindi ba kayo nahihiya sa ating presidente niyan? Pagkatapos yung laitin, tutulungan pa kayo para makalaya. Para hindi nyo lang sapitin yung sinasapit ng amo ninyong si Digong. Hindi ba kayo nahihiya niya? Siyempre hindi kayo mahihiya kasi nga, kayo mga DDS, hindi naman lahat, pero karamihan makakapal ang mukha pag DDS. Pag sinabing DDS, kung hindi yan tanga, bobo, mangmang. Yan ang problema kasi dyan. Yung problema sa inyo, rally kayo ng rally, pakita ng katapangan nyo, maisog kayo, pag nakulong naman, magmamakaawa sa gobyerno, natulungan para makalaya. Ano tawag dyan? Makapal ang mukha na tanga. Di ba? Yung totoo yan, makapal ang mukha na mangmang. Naku, magagalit na naman sa akin mami ko neto kasi ayaw niya nagsasalita ako ng mga ganyan. Kaso, kapag mainit yung salita mo, hindi mo talaga mapipigilan. Yari na naman tayo sa mami ko bukas niyan. Di ba? Totoo naman siya sabi ko eh. Huwag nandiyan kayo sa ibang bansa para magtrabaho. Nandiyan kayo para sa pamilya ninyo. At hindi kayo nagpunta dyan para kay Digong. Di ba? Mahiya naman kayo sa pamilya ninyo. Bigyan nyo ng kahiyan yung anak ninyo na nakikita tatay nyo, nanay nyo nakulong sa ibang bansa kasi nag-Duterte. Hindi kayo nahiya. Sabihan, tatay mo nakulong sa ibang bansa kasi tanga-tanga DDS eh. Hindi kayo nahihiya niyan kung gaganyan ninyong anak nyo.
Di ba? Yan ang problema. Kaya mabuti na lamang talaga. Mabuti na lang talaga mabait itong ating presidente. At tinulungan pa kayo. Dahil kung iba-iba yan, ay nako, pababayaan kayo mabulok sa kulungan. Magbahala kayo sa buhay nyo, maghanap ng pampiyansa nyo na $50,000 na magkano yun? 700,000 pesos. Diba? Pababayaan kayo. Wala Yan kasi bad trip kay PBBM Yan ang bad trip talaga. Sobrang bait ni PBBM, sobrang bait talaga niya. Hindi niya natiis yung mga kababayan niya na OFW na nakakulong doon nang dahil lamang sa katangahan. Ay nang dahil lamang sa pagsigaw-sigaw ng BBM bangag. 'Di ba? Yan ang problema kay BBM. Sobrang bait talaga. Talagang hindi mo matatawaran yung kabaitan niya. Hindi na tayo magkakaroon ng presidente na ganyan kabait kung hindi na lang si Sandro Marcos sa tingin ko. Kasi walang makakapantay sa kabaitan ni PBBM kung si Ferdinand Marcos Sr., yung pinakamagaling na presidente, at si dating Pangulong Duterte, pinakapasaway na presidente. Si PBBM naman, ang pinakamabait at pasyensyoso na presidente. At syempre, pinakamatulungin din dahil yung mga bumastos sa kanya, mga lumait sa kanya, tinulungan niya pa para makapagtrabaho at makapagpadala sa pamilya. Ngayon, yung zero remittance sila, matatapos na yata ngayon o bukas, di ba? Matatapos na ngayon. Ngayon nakakatawa tong mga to. Yung hindi nila pinadala mula nung March 28 hanggang bukas, yung hindi nila pinadala sa loob ng isang linggo, ipapadala rin nila next week. O di ganun din. Kumita din yung gobyerno sa inyo. Kung hindi ba naman kayo mga isa't kalahating palitong tanga di ba? Isipin nyo, hindi kayo nagpadala 1 week. O tapos sa susunod na linggo, ipapadala nyo naman lahat ng hindi nyo napadala. Di ganun din. Ginawa nyo lang kawawa yung pamilya nyo rito sa Pilipinas. Di ba? Ginawa nyo lang katawa-tawa yung mga sarili ninyo. Tinitiis ninyo yung mga pamilya ninyo rito sa Pilipinas. Dinadamay ninyo sa katangahan ninyo sa politika. Dinadamay ninyo sa kabobohan nyo sa pagsuporta sa mga Duterte. Walang problema sumuporta sa Duterte dahil karapatan nyo yan. Huwag nyo na lamang idamay yung pamilya ninyo. Dahil yung mga pamilya ninyo sa inyo lang umaasa. Sa mga padala lang ninyo. O paano yun? Isang linggo silang nagutom. O isang linggo kayong hindi nagpadala kasi sabi nyo ayaw nyo kumita yung gobyerno. Ayaw nyo tulungan yung gobyerno kaya isang linggo kayong hindi nagpadala. Ang problema, magpapadala rin naman kayo next week. O, di ba? Yan talaga ang problema. Yan ang problema sa mga kababayan natin na medyo nakapag-aral pero mga mangmang yata o mga hindi nakakaintindi. Di ba? Huwag na kayong makisama-sama sa politika kasi unang-una kailangan nyo magtrabaho para sa pamilya ninyo. Di ba? Kailangan nyo magtrabaho para makapag-aral yung anak ninyo makakain. Hindi kayo nandiyan dyan para magsigaw-sigaw ng BBM bangag. Hindi kayo nandiyan dyan para magsigaw-sigaw ng bring him home. Nandyan kayo para magbanat ng buto para sa pamilya ninyo. Yun ang totoo. O, siguro naman yung 17 na OFW na tinulungan ni PBBM, siguro naman magtatanda na yan. Siguro naman matitinuan na yan dahil syempre nakakahiya naman kay PBBM kapag binanatan pa nila uli si PBBM na tumulong sa kanila makalaya na walang piyansa-piyansa. Di ba? Pag yan ginawa pa rin nila ay wala na talaga. Mga abnormal na talaga itong mga to. Dapat talaga rito, ikulong na talaga ng tuluyan kasi nga wala rin naman kwentang mga Pilipino yung mga ganyan, di ba? Ikakahiya lang ng pamilya nila kung ganyan sila mananatili sa katangahan nila. So hanggang dito na lang po, mga magandang gabi po sa inyo lahat mga kapalerista. Huwag niyo po kalimutan, please subscribe po dito sa ating YouTube channel kasi bagong-bago lamang po ito. Ito po ay backup vlog natin just in case mawala yung Facebook page natin. So pakishare po itong video para marami pa tayong mga kababayan natin na mahatiran ng tulong. So hanggang dito na lang. Salamat.